Ang pinakasentro ng gawain ni Jesus ay tinatawag nating spiritual liberation. Siya nangangaral, nagtuturo sa mga sinagoga upang palayain ang mga tao sa kasalanan, sapagkat ang punto ay kapag ang tao ay malaya na sa kasalanan at nananahan na sa kanyang espiritu, siya ay kusang loob na magkakaloob ng kanyang sarili alang-alang sa paglilingkod. Pero sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay nakita niya na talagang lupaypay na 3 araw ng kasama-sama ni Jesus, hindi tinitigilan ang pagsunod sa Kanya dahil sila'y naaaliw sa mga pahayag at mga pangangaral ni Jesus. Kaya kahit sila'y nagugutom na, sila'y nakikinig pa rin sa Kanya. At ang ganitong sitwasyon ay nagbunsod kay Jesus upang makadama ng matinding habag sa mga tao. Kung kaya siya'y naghimala, pinarami niya ang tinapay, nakakaunti. Ito ang milagro ng pag-ibig na ginawa ni Jesus alang-alang sa mga nagugutom. Kaya kung baga makikita natin na bagamat meron siyang prioridad na gawain, yun ay ang pagpapalaya sa kasalanan, kasama nito ang pagpapakain, pagpapalaya sa katawan upang sila ay huwag magutom. Ganap at buo ang ginagawa ni Jesus na pagtulong sa mga tao. Yung pagpapalaya sa mga demonyo ay bahagi rin ng pagpapalayang espiritual. Pero iba siyempre yung kapag kumakain ka at nabusog ka ng bunga ng himalang ginawa ni Jesus. Sa ngayong panahon, mas kailangan natin ng maraming milagrong tulad nito, sapagkat ngayon maraming taong nagugutom, nauuhaw, marami silang kinagugutuman, hindi lamang sa mga bagay na magpupuno sa kanilang tiyan, kundi sa pagkalinga, sa pagmamahal at atensyon. Ang lahat ng ito ay tinugunan ni Jesus sa kanyang kapanahunan. At kung may magpapatuloy nito ngayon, walang iba kundi ang mga tagasunod ni Jesus, ang mga mananampalataya. Pero alam natin na napakarami nating mga Kristiyano, mga binyagan, pero marami rin ang mga taong sadyang mararamot. Ito'y nagpapahiwatig ng paglalayo ng agwat ng buhay ng mahirap sa mayaman, tulad ng masasalamin natin sa ating bayan, sa ating lipunan. Ang mahirap talaga'y wala na maaasahan, samantalang ang ilang taong mayayaman ay sobra-sobra ang kanilang nakamtan na mga bagay sa kanilang buhay. Kahit ilang beses silang mabuhay, hindi pa mauubos ang kanilang yaman. At nakalalasing ang paghangad ng maraming bagay. Sobrang yaman mo na, naghahangad ka pa ng sobra-sobra. Kaya lalong lumalayo ang agwat ng mga mayayaman sa mahihirap. Ang mahihirap ay lalong naghihirap at ang mga ilang mayayaman ay lalong yumayaman. At dito makikita natin kung paanong ang nadama ni Jesus ay parang kapus at di natin makita dahil maraming mararamot na mga tao. Ang naramdaman ni Jesus ay habag. Habang walang habag na nadarama ang tao sa kapwa-tao, hindi siya kikilos upang gumawa o kumilos upang iangat ang buhay ng iba. Ang inaangat lamang niya ay ang kanyang sariling buhay.
At marami tayong ganyang mga nakikita ngayon. Kailangan natin ay habag ng mga tao upang dumami ang habag ng Diyos. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos, kailangan itong dumami sapagkat habang ito'y dumarami at nabibiyayaan ang mga tao ng pag-ibig na ito, kumikilos silang malaya ayon sa Espiritu at sila'y nakapagpapalaya rin sa mga tao sa maraming pagkakataon sa iba't ibang paraan. Kaya parang ipinapahiwatig sa atin na mabuting balita na sa ating mga mumunting kakayahan, hindi man natin magawa ang maraming bagay, sana'y maging instrumento pa rin tayo ng pagkalinga at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga mahihina at maliliit sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, sa ating sambayanan. Dahil kay Jesus, lahat ng ito ay kanyang tinugunan at nais siyang mga tagasunod niya ay walang iba ring ang gagawin kundi tugunan din ang pangangailangan hindi lamang ng sarili kundi ng kanyang kapwa-tao. Patuloy tayong manalangin mga kapatid sa mahal na Birheng Maria upang tayo dulutan ng biyaya na makapagbukas ng sarili sa mga taong parang wala sa ating kaisipan, mga tao na nangangailangan. Sana'y magkaroon tayo ng pangdama na habag tulad ng nadama ni Jesus sa panahon ng krisis ng pagkagutom.